Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Pagkalunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga pook sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalitaang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit. At isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawid ng kanyang kasuotan. At lahat na makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-5 linggo sa karaniwang panahon. At sa pagsisimula ng ating linggo, narinig din natin kung gaano kabisi ang ating Panginoong Heso Kristo na siya ay palipat-lipat ng lugar kung saan higit na nangangailangan o maraming tao ang nangangailangan tungkol sa kagalingang pang-pisikal. Mahirap po magkasakit, no? Sino na bang hindi pa nakakaranas magkasakit? Wala. Halos lahat naman nagkasakit at kadalasan ang pagkakasakit natin ay dulot ng kasalanan. No? Kaya tayo nagkasakit dahil una, hindi natin pinagalagaan ang ating katawan, o kaya naman di natin pinangalagaan ang kalikasan, kung kaya't iba't iba at kung ano-anong sakit na lang ang dumadapo sa atin. Pero maganda rin na mapagnilayan natin, kapag nagkakasakit ka, ano ang nagiging pag-uugali mo? Minsan, no, kung may sakit na, ang hirap pang suyuin. May sakit na, ang hirap pang pagsabihan. May sakit na, lalo pang nagiging pasawayin. Pag nagkakasakit, lalo-lalo na, yung mas lalo tayong nag-isolate. Yung bang hindi tayo nakikipag-usap, lumalayo tayo, umiiwas tayo. Maging sa relasyon o ugnayan natin sa Diyos, lumalayo din tayo. Kaya nga maganda po na makita dito, no, nasabi sa Ebanghelyo, nang dumating si Jesus sa bawat lugar, yung mga may sakit, inilalapit kay Jesus. Para mapagaling, inilalapit. Kaya tanong ko kanina, kapag nagkakasakit tayo, saan tayo pumupunta? Anong ginagawa natin pag nagkakasakit tayo? Lalo tayong lumalayo sa Diyos. Hindi tayo nagsisimba, hindi tayo maganda nga ngayon, kasi kahit may sakit ka, pwede kang magsimba online. At pwede kang dalhan ng komunyon ng lay minister o ng sino mang itinatalaga. Ay noon, pag nagkasakit, hindi ka talaga makakalakad. So lalong napapalayo ang may sakit. Pero yun nga po, una, yung mga malalakas, yung mga nagbabantay, responsibilidad nila na ilapit kay Jesus ang mga may sakit. Responsibilidad natin. Bagamat psychologically, emotionally, affected yung taong may sakit. Kaya hindi masyadong malinaw ang kanyang mga desisyon o ang kanyang pag-iisip na kinakailangan mas maging malawak yung mga nagbabantay, yung mga nag-aalaga. Kailangan mas mahaba ang pasensya
ng mga nagbabantay sa isang taong may sakit. Minsan, nakakapagsalita yan nang hindi talaga nila intensyon na masasaktan ka, pero may sakit nga eh. Pero muli, no? Ang mga may sakit, inilalapit natin kay Jesus. Pero wag na nating hintayin yung magkasakit pa tayo. Marami kasi malalakas naman, pero hindi lumalapit kay Jesus. Pag nagkakasakit, doon naaalala si Jesus. Doon naaalala tumawag sa Panginoon. Mayroon namang mga pagkakataon na kapag nagkakasakit, isinisisi sa Diyos. Na kaya siya nagkasakit kasi pinaparusahan ng Diyos. Kung ganun ang pananaw, magkaiba. Bakit si Jesus punta ng punta sa mga may sakit? Lapit ng lapit sa mga may sakit. Kahit nga ketong na dapat hindi hinahawakan, hinahawakan niya. So never nating dapat isipin na ang pagkakasakit natin ay parusa ng Diyos. Ang pagkakasakit nga, minsan isang paalala sa atin no, na huminto ka naman. Ibigay mo naman yung oras mo sa Diyos. Na yung mismong sakit ang nagbibigay ng dahilan para magpahinga ka naman. Huminto ka naman. Kasi bibigay ang isip mo, bibigay ang katawan mo, magiging marupok ka, magiging mahinang nilalang ka. Pero muli, no? Naririyan sa Jesus, anumang uri ng karamdaman, kayang-kaya niyang pagalingin. Pero sikapin natin na mas lumapit tayo sa Kanya. Amen?